May bagong sandata ang Amerika na di nakikita pero ramdam ng lahat. Ang pagsalakay ng United States para hulihin si Nicolas Maduro ay planadong atake na nagpatumba sa pinuno ng rehimen sa ilang oras. Ang operasyon ganap na paninindigan ay hindi lang misyon, kundi pagpapakita rin. Habang gumalaw ang mga espesyal na Delta Force teams sa kabisera ng Venezuela na Caracas, wala ang karaniwang ingay ng digmaan. Walang mga bombang bumabagsak, walang mga kanyon na nagpapaputok, at halos walang regular na putukan. Sa halip, ang mga lihim na teknolohiya na walang gustong pag-usapan ang siyang nagbago kung paano naglalabanan ang mga tao. Gumamit ito ng di nakikitang alon para patigilin ang katawan ng tao. Kaya daan-daang guwardiya ni Maduro ay walang magawa, litong-lito, at dumudugo ang tainga at ilong. Bago pa dumating ang mga sundalong Amerikano, ayon sa mga saksi, naging biktima sila ng makapangyarihang aparato noong pagsalakay. Isang malakas na tunog ang nagpatumba sa mga tagapagtanggol at nagdulot ng matitinding sintomas. Ayon sa mga tauhan ng Venezuela, pakiramdam nila ay parang may matinding presyon sa kanilang ulo, na para bang pinipiga ang kanilang bungo mula sa loob. May ilan pa na nagsabi na parang ang mismong hangin ay naging mapanganib. Kumalat ng mabilis ang mga pahayag na ito online, at lalo pa itong pinalaganap sa mga social media platform. Nakuha nito ang sapat na atensyon, kaya nabanggit pa ito ng tagapagsalita ng White House sa publiko. Sa kabila nito, hindi kailanman opisyal na kinumpirma ng mga autoridad ng United States ang paggamit ng anumang ganitong teknolohiya, kaya nanatiling nakabitin ang mga ulat sa pagitan ng patotoo at pagtanggi. Mas lalo pa itong nakakatakot. Simula 2019 abala na ang Central Intelligence Agency sa likod ng eksena. Gamit ang impormasyon mula sa tumalikod at mga satellite, tahimik silang nagmanman at lihim na nakipagkasundo sa Colombia para imapa ang mga lagusan ng pagtakas sa ilalim ng palasyo. Hindi lang siya ginusto ng Washington, kundi ilang taon siyang pinaikot sa mundo nila. Bumagsak ang ekonomiya. Milyon-milyong pamilya ang tumakas sa karatig bansa at naging parang multo ang mga bayan. Hindi bigla ang desisyon ang pagsalakay. Ito ang huling hakbang ng matagal na laban. Eksakto at malamig ang pagdakip kay Maduro. Bawat sandali ay kasabay ng tibok ng puso, planado ang kilos, at bago makaganti ang iba, nabulag na ang Caracas. 150 eroplano, halo ng F-22 Raptor, F-35, Lightning IIS at B-1B Lancer ang nagtungo sa kabisera. May espesyal na balat ang F-22 kontraradar. Ang F-35 naman ay kumukuha ng impormasyon mula sa lupa. Ang electronic pod ay nagjam ng lahat ng radyo sa lungsod, kaya puro ingay na lang ang komunikasyon ng Venezuela kahit sa bunker. Sa Virginia, libo-libong computer test ang ginawa para tukuyin ang eksaktong tugon ng depensa. Doon, hindi sila nakita ng mga Russian-made na S-300 defense system na matagal nang ginamit ni Maduro bilang pananggalang. Mabilis na nakuha ng United States Air Force ang hilagang baybayin ng Venezuela at ginawang patay na sona ang kalangitan. Preso na si Maduro sa sarili niyang bahay bago pa man sumiklab ang putukan sa lungsod. Umasa ang unang galaw ng labanan sa Dark Eagle, isang long-range hypersonic missile na ilang linggo pa lang handa. Hindi lang ito bagong rocket, kundi resulta ng bilyong dolyar at taon ng trabaho para lampasan ang teknolohiya ng China at Rusya. Pinaputok mula sa mga mobile na truck na nakatago sa mga lihim na lugar, 3 misil ang hindi lang basta lumipad, kundi sumigaw sa tuktok ng kalangitan. Tumatakbo ng Mach 5 o 4,000 milya kada oras, ang Dark Eagle ay isang napakalakas na puwersa. Ang radar ay para sa mga bagay na gumagalaw sa simpleng kurba, pero ang Dark Eagle ay pabigla-bigla at tumatalon sa gilid ng kalawakan. Isa itong precision-guided na sandata na kayang sirain ang target nang hindi nadadamay ang paligid. Kapag nakita ng radar crew sa Fuerte Tejuna ang panganib, tapos agad ang laban. Sa loob ng 10 minuto, bumagsak ang mga misil sa defense battery at winasak ang ipinagmamalaki ng militar ni Maduro. Sabi ng mga nakaligtas sa radar text, may mga ghost blip at nag-alarm lang nang nagkakahel ang abot tanaw. Walang sirena o oras para tumakbo. Isang malakas na pagsabog sa langit ang naganap, kasunod ang pagkawala ng proteksyon ng Venezuela. May mga leaked na satellite image at video sa X at Instagram. Nag-viral sa buong mundo ang mga larawan ng pagsabog at ang hashtag na #MaduroRaid. Bago pa man makababa ang unang sundalong Amerikano mula sa helicopter, nangyari na ang pag-atake sa totoong buhay at sa screen ng sabay. Habang bumubuhos ang apoy, nagsisimula pa lang ang bangungot. Ang mga nakaligtas sa raid ay nagkwento ng takot na di nila maipaliwanag. Hindi ito normal na bakbakan, kundi sabayang pagpatay ng tao. Ayon sa isang gwardiyang Venezuelano, hindi bala kundi hangin ang tumama sa mga sundalo.
Daan-daang sundalo ang handang lumaban. Mahigpit ang hawak sa baril at nakatingin sa usok. Biglang lumapot ang mundo, bumigat ang hangin. Pagkatapos mawala ang network ng radar, isang kumpol ng mga drone ang lumitaw sa kalangitan. Hindi ito mga ordinaryong drone, mga emitter ito na ginawa para tamaan ang mga tao gamit ang makitid na banda ng pulsed energy na idinisenyo para gambalain ang nervous system ng tao. Ang mga alon ay tumatama sa panloob na tainga, kaya parang sumasabog ang ulo, isang malupit na paraang nagpapahirap sa tao. Maya-maya, lumapag ang grupo ng helikopter at pumwesto ang mga sundalo. Sa normal na labanan, mabilis matatapos ang laban ng iilan laban sa daan-daan, pero hindi ito pangkaraniwang sundalo o labanan. Hindi na nagtatago ang tropang Amerikano dahil di makagalaw ang kalaban. Ikinuwento ng gwardyang Venezuelan ang tungkol sa sandatang iyon na hindi lang maingay kundi nakakakilabot. Daan-daang lalaki ang napaluhod, di makasigaw. Hindi na nagpapaputok ang mga gwardya, nakaluhod, hawak ulo, nagsusuka at ang iba'y dumudugo ang ilong. Inaasahang magkakaroon ng malabong pag-iisip ang iba tulad ng mga biktima ng Havana Syndrome. Ang lupa ay puno ng mga lalaking hindi makatayo, nanginginig ng mabilis ang kanilang mga laman loob, kaya hindi man lang nila naisip na ginawang sandata ng United States ang hangin. Para maintindihan ang nangyari sa Caracas, kailangan mong maintindihan ang isang bagay na karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala na totoo, mga directed energy weapon. Ang layunin nito ay hindi para patayin ka, kundi para pahintuin ka. Sa loob ng mga dekada, palihim na nagsagawa ng eksperimento ang mga militar gamit ang acoustic at directed energy weapon. Naghahanap ng paraan para kontrolin ang mga kalaban nang hindi nagpapaputok ng bala. Noong Cold War, pinag-aralan ng United States at Soviet Union ang infrasound, mababang frequency na pwedeng magdulot ng panik, pagduduwal at kalituhan. Iba-iba ang naging resulta ng unang pagsubok, pero napatunayan nilang pwedeng maapektuhan ang katawan kahit walang pisikal na kontak. Kalaunan, ginamit na ng hayagan ang mga sistema tulad ng acoustic cannons para sa crowd control na nagpapalabas ng tutok na tunog upang magdulot ng sakit at piliting maghiwa-hiwalay ang mga tao. Sa Caracas, tinanggal ang ingay, tumaas ang katumpakan at ginawang di nakikitang sandata ang presyon at panginginig na direktang umaatake sa nervous system. Matagal ng lihim na pinag-aaralan ng United States military ito, gumagastos ng bilyon sa mga lab para malaman paano napapataas ng alon ang presyon sa bungo. Noong dekada 90, nagsagawa sila ng pagsubok sa hayop at tao sa disyerto ng Nevada para makita ang tugon ng utak sa enerhiya. Ang ginamit na epekto sa Caracas ay Fry effect. Ito ay kapag naririnig ng tao ang tunog sa kanilang ulo mula sa radio wave kahit walang speaker, headphone o ibang device. At sa antas ng militar, hindi lang ito basta tunog, ito ay isang ganap na pag-atake sa mga pandama. Ang mga high-power na alon ay kayang tumagos sa bungo at tamaan ang utak. Pinapainit ito ng ilang degree sa loob lamang ng ilang segundo. Pinapagalaw nito ang mga iyon sa katawan at nagdudulot ng pagdurugo sa ilong ng mga gwardya, pati naaapektuhan ang balanse ng katawan. Dahil sa presyo ng mga signal, nagkakaroon ng matinding hilo at pagsusuka ang tao. Pinaglalaban nito ang katawan ng tao laban sa sarili, isang lihim na armas ng mga bansa mula Cold War. Epektibo ito dahil hindi lang sa sakit kundi pati sa kalituhan. Ang mga sundalong sanay sa putukan ay biglang hindi makatayo, makapokus o makapag-usap. Bumagsak ang mga unit nang hindi nila alam kung bakit walang alarmang nagbabala sa kanila. Walang malinaw na pinagmulan na lumitaw. Ang larangan ng labanan ay nagbago mula sa isang bagay na nakikita at naririnig mo, tungo sa isang bagay na nararamdaman mo lang. Pagdating ng oras na napagtanto nila ang nangyayari, tapos na ang paglaban. Habang pinipigilan ng mga alon ng tunog ang base, mabilis namang kumikilos ang mga Delta Force papunta sa tahanan ni Maduro. Natapos na ang buwan ng pangangalap ng impormasyon gamit ang drone at pag-hack ng smartwatch para malaman ang tulog ni Maduro. Alam ng United States ang routine para niya at nag-ensayo ang mga team ng pagsalakay gamit ang life-size na modelo ng gusali. Pinag-aralan nila ang bawat pasilyo at switch ng ilaw. Alam nila ng eksakto kung ilang hakbang ang kailangan para makarating sa kwarto. Hindi gumamit ng karaniwang kagamitan ang mga sundalo, gumamit sila ng tahimik na plasma cutter na natutunaw ang bakal na pinto nang hindi man lang naglilikha ng spark. Nagpagawa si Maduro ng safe room na bakal. Akala niya kahit mapasok ng Amerikano ang compound, makapaghihintay siya hanggang sumuko sila. Nagkamali siya. Nakarating si Maduro sa safe room ngunit hindi na isara ang pinto. Bandang 4:20 ng umaga, nilalakad siya papuntang helicopter na may posas at kinuha rin ang kanyang asawa.
Ang lalaking namuno sa bansa ay isa na lamang bilanggo. Ang paglipad palabas ay isang mabilisang habulan, habang ang mga helikopter ay umiiwas sa mga lumang misail, habang binibigyan ng mga doktor si Maduro ng iniksyon para patahimikin siya. Tahimik at profesional na pagdakip, walang kabayanihan o barilan, ang nagtapos sa isang dekada ng kapangyarihan. Sa pagsikat ng araw, isinasailalim si Maduro sa proseso sa barko ng United States Navy. Natapos agad ang paghahari niya, pero ang totoong pagsubok ay magsisimula pa lang sa Amerika. Noong Enero 5, 2026 na saksihan ng mundo ang tila imposibleng pangyayari. Bago humarap si Nicolas Maduro sa korte sa Manhattan, pinalitan na ang magagara niyang damit ng simpleng orange na jumpsuit. Mukha siyang maputla at litong-lito, marahil ay ramdam pa rin ang epekto ng sandatang tunog sa kanyang utak. Ang reaksyon ng ibang mga bansa ay halo ng galit at matinding takot. Sinabi ng Rusya at China na ang pagsalakay ay malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas. Sa likod ng saradong pinto, malamang nagpapanik ang kanilang mga military expert, iniisip paano natalo agad ang kanilang depensa. Nagmadali ang Rusya sa paggawa ng hypersonic weapons, habang inaral ng China paano sirain ang United States satellites para sa pagsalakay. Nakita ng mundo na ang teknolohiya, dating minamaliit, ay lumampas na sa hangganan. Mula sa pagiging gamit sa kontrol at psikolohikal na presyon, naging sandata ang mga ito na kayang magpabagsak ng gobyerno nang hindi sinisira ang mga lungsod. Nagsimula na ang modernong digmaan laban sa di nakikitang banta. Nananatili pa rin ang mga hangganan sa mga mapa, ngunit ang larangan ng labanan ay lumipat na sa mas mahirap makita, isang mundo ng mga alon, signal at tahimik na pintig. Kapag napatunayan na gumagana ang mga sandata, hindi na ito matagal na lihim. Sabi nga ng isang gwardiya, wala kang ideya sa kaya nilang gawin. Kung ginagamit na ng United States ang lihim na sandata sa Venezuela, posibleng mas madilim ang susunod na hakbang. Panoorin mo ito para makita kung ano ang itsura ng isang ganap na pananakop sa Venezuela at kung gaano kabilis itong mauuwi sa isang malawakang digmaan. O i-click mo na lang ang video na ito